News. Makakausap natin ngayon si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga po, Attorney Topacio. Yes, Sir Aljo. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Nabasa niyo ba itong post ng Politico.com? Ay, opo. Nabasa Ano po reaksyon niyo? Eh, alam niyo, hindi ko nga maintindihan sapagkat lahat po ng aking panayam tungkol po dyan sa marchang yan at yung guidelines po ng Partido Demokratiko Pilipino Opo. na na-share ko na rin po sa ating mga kasamahan sa media before the rally ay mahigpit po ang tagubilin at madami po akong panawagan habang nagmamarcha before the march na ito po ay kapayapaan at huwag tayong hahantong sa karahasan sapagkat walang maibubungang mabuti ang karahasan. Oho. Okay. Alright. So, ito nga sinasabing isa raw ho kayo dito po sa mastermind ng anti-corruption rally dyan sa Maynila on Sunday kung saan nagwala ho yung mga kabataan. At ito pa, kasabwat niyo po daw sina Ferdinand Topacio, former Executive Secretary Vic Rodriguez, ikaw po, Attorney Topacio, Opo. si Secretary Vic Rodriguez, former Manila City Administrator Bernie Ang, and ex-Manila Congressman Harry Angping sa riot along Mendiola kung saan nasugatan ng ilang mga pulis at ilang mga civilian. So wala ho. Opo. Okay, go ahead po. Yung mga charges na yan kung sino man ang gumawa niya sinugot sa puwet yan Sapagkat alam niyo na pa naman po ang galaw namin, kami po ay isang partido. Ako po, nung umaga, ako'y nasa EDSA. Aha. Ang ginagawa ko po noon, pagkatapos kong mananumpati ay hinihimo ko yung mga tao. Nandun ako sa tabing kalye ng EDSA, hinihimo ko sila na magbusina. Aha. Pagkatapos, ako'y pumunta sa Liwasang Bonifacio. Opo. Yan po ay isang rally ng maisog. Ang mga participants po dyan ay mga labor leaders, may mga retired na police, mga professionals, katulad ng mga doktor, nurses, empleyado ng pribadong sektor at may mga empleyado ng gobyerno, ang mga abogado. So, pagkatapos po kami ay isang hanay po kami. At kami po ay nagmarcha papuntang Mendiola. At kitang-kita naman po sa video, wala naman pong nanggaling sa hanay namin. In fact, kausap po yung ground commander, isang General Averin. Nung dumating po kami sa Mendiola, kinausap po namin sila. Sabi namin, Sir, kami po ay grupo ng mga professionals, kami po ay payapa, wala po kayong dapat ikabahala po sa amin. Kami magpo-programa lamang ng 5 minuto dito sa harap ng Mendiola at kami po ay magdi-disperse na. At ginawa po namin, pagdating po sa Mendiola, nagprograma kami, parating po ang isang grupo na yung mga makakaliwa, para po hindi maghalo-halo ang aming hanay at nagkaroon na nga po ng previous na karahasan noong nare-report po sa amin. Noong nagmamonitor po kami habang nagmamarcha, ang ginawa po namin, nag-disperse po kami peacefully at in-announce po namin ito at tayo po ay dispersed na. Pumunta po kami doon sa papuntang National Teachers College at doon po ay naghiwa-hiwalay na po kami. So, paano kami ang magiging source ng gulo? Opo. Ano naman ang reaksyon ninyo na hinayjack daw na mga Duterte diehard supporters ang mapayapang rally last September 21. Ikaw po bilang spokesperson ng PDP laban sa impeachment trial naman ni VP Sara Duterte. Ano po daw hinayjack namin? Ang dami pong rally yan. May Luneta. I was not in Luneta. May People Power Monument. Wala po ako ron. Nandun lamang po ako sa Gate 4 at sa Liwasan. Yung Liwasan po kami, ang nag-organize po noon maisog rally yun. At paano po maha-hijack? Paano ko ba maha-hijack? Iisang tao po akong pumunta ron. Kitang-kita naman ako'y naka-t-shirt ng PDP. Para nga identifiable ako at
kitang-kita ang galaw namin na walang kinalaman sa karahasan. Ano daw hinijack namin? Kung bilang hijack yan, siguro yung mga nanggulo na hindi namin malaman kung saan ang galing. In fact, noong nagmarcha po kami, may mga unidentified nga po na baka nakamaskara. Kami po yung walang maskara. Kilala po kami, nakita niyo po yung mga video. Kung na-review niyo, ako'y walang maskara. Okay. At kinausap po namin sila, sabi namin, sino kayo? Nung hindi sila makapagsagot, tumigil po kami halfway doon sa Quiapo at sinabi namin, kumiwalay kayo at kami po ay naglagay ng mga marshal para hindi po sila makasunod. Whatever happens is of course beyond our control na po. Pero yung sinasabi nila, sino po ba ang nag-justify ng violence? Kami ba? Hindi po. Yung mga tulad niya si Jerry Gracio, taga ABS-CBN yata yan, naglabay siya ng post. Sabi, tama daw yung galit ng mga tao, hindi daw masisisi. Sino man dumalaw doon sa mga na-arrestong ralista na gumawa ng karahasan? Hindi ba si Sara Elago? O bakit kami pagtitintangan nyo? All the while, kami po, puro ang sinasabi lang natin, mapayapa tayo, wag tayong manggugulo. Opo, so baliwanag po, ang hakbang na maisog ay wala pong napagkasunduan at lalong wala pong pinahihintulutan na manggulo sa inyong hanay last September 21. Sir Aljo, naglabas na po kami ng opisyal na pahayag. Kinokondena namin yung naging karahasan at kinokondena rin namin yung pagdadawit sa amin. Tanong nyo kay Sara Elago, tanong nyo kay Teddy Casino, pakondena nyo sa kanila ang violence. Never nilang ikokondena ang violence. Kapag sila ang justify, nag-empower ng violence. Opo. Never kami. Kasi lumabas din ito sa payag din ni Manila Mayor Isko Moreno. May mga sketchy report kaagad silang natanggap. Yung si Mayor Isko na dating politiko, Filipino-Chinese ang funder at isang abogado nga. Last September 21 po ito ng gabi. Marami naman pong Chinese, Filipino, maraming abogado. Baka kasi lagi ka doon. Abogado rin yun di ba? Kasi wala po kaming mahihita, sir, na mag-ganyan violent. Laging panawagan ko kahit panoorin nyo yung mga dating mga episodes ng aking programa sa telebisyon, yung Yes, Yes, Yo Topacio. Lagi kong sinasabi, kung tayo ay magkakaroon ng kilos, mapayapa po. At kapag nagkaroon ng restriction sa pagkilos, sa pagprotesta, sino bang mawawalan? Hindi ba kami mga peaceful citizens na hindi makakapaghayag ng aming saloobin? So, baka nga, gobyerno pa ang may kagagawan yan para magkaroon ng sitwasyon na dapat sila ay mag-crackdown sa mga kalaban nila. Baka false flag operation yan Hindi ko inalalayo yan. Dito sa gobyerno dito, napaka-mapagling lang itong gobyernong ito. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Attorney Ferdinand Topacio. Anytime po, Sir Aljo. Mabuhay po kayo. God bless. Good morning. Thank you.